So, hello guys. I-review pala natin this 2019 or 2019 yung Korak Limited Edition 2017. Nire-review ko lang siya para sa mga taong nagbabalak bumili ng Rusi na brand and ganitong klaseng motor, magkaroon sila ng konting idea about dito, no? So, yung forma niya maganda naman. And kung titignan mo, copy siya ng Honda Grom, no? Honda Grom. And para sa akin, yung itsura niya is sobrang ganda talaga. Lalong-lalo na pag ganitong angle. Kasi nagmumukha siyang parang sa malayo lang mukha siyang parang Juke, KTM Juke, pero maliit nga lang. Pero para sa akin, 5'7 yung height ko, sakto lang naman siya sa akin. So, kung titignan nyo po guys, ito yun pag umupo tayo. Yung maganda dito, sakto lang yung hita ko sa ano niya, katawan niya, sa fairings niya. And maganda yung handlebar niya, so hindi ko na kailangan palitan tulad ng iba. At naka-digital na rin yung ano niya, speedometer niya. So maganda dito guys, pwede nyo palitan yung kulay. So hindi ko napapalitan yan kasi green yung gusto ko. And dito mo isa-set lahat ng time niya, yung kilometer niya, papalitan mo ng miles yan per hour. And nasa almost 5,700 pa lang natatakbo kasi ginagamit ko lang siya pang pasok sa school eh. So ayan, nung nabili ko siya sa Dumaguete ko to binili, bumili agad ako nito kasi hindi ko alam pabalik sa Iloilo. So gumamit ako ng ng Google Maps para makabalik, and nasa 8 hours yung travel ko. So bagong-bago ko pa lang siya nabili, and pinag long ride ko na agad. So far wala naman akong issue sa kanya, wala pa akong pinapaayos, and yung makina niya maganda yung takbo. Yung max na takbo ko dito is umaabot ng 103. Kasi yung bigat ko nasa 53 lang naman. At yung vibrate nito, yung mga common na problema ng Korak is sa akin, wala siyang vibrate. Nagva-vibrate man siya pag nasa 80 to 90 na yung bilis niya, pero hindi talaga gaano ka-vibrate. Gaya ng sinasabi na iba na parang makakalas na daw yung ng motor nila kasi sobrang vibrate. Tapos yung iba maano daw sa sa upuan, di ba? Kasi sobrang lakas ng vibrate. Pero yung sa akin hindi, kasi sumali ako sa group ng Rusi Korak sa Rusi Bike Nation. So andun lahat ng mga issue about Korak. Lalaman mo, pwede ka dun magtanong sa group na yun, and then sasagutin naman agad nila yung mga questions mo at kung ano yung pwede mong gawin sa motor mo para maayos mo yung mga common issue niya. So far, yan yung forma niya. Ganda. Mags pa lang. Nice. Angas. Diba? Malinis pa kahit 2 weeks nang hindi pa napapa-washing. At yung gusto ko pa pala dito sa motor na to, kapag nagba-backfire siya, kapag nasa 69 takbo ko tapos bigla akong inaapakan ng mabilis lang, nagba-backfire siya Tapos yung bilis niya, hindi mo makakalain na aabot ng ganong kabilis sa ganyang kaliit na motor, at saka 110cc lang kasi siya. So ayan, at limited edition tong kinuha ko, kaya mas maganda talaga siya sa normal na Korak, sa version 1 ng Korak, kasi sa signal lights niya pa lang magkaiba na sila. And yung papansin mo sa version 1, walang ganitong sticker. Ito, ginaya niya yung design ng Juke na pagka ganyan. So tinanggal ko lang yung sticker na mga Rusi dito, tsaka dito kasi nakakainis lang. Hindi naman ako masyadong fan nila, so tinanggal ko na lang. Pero makikita mo pa rin sa plaka Rusi pa rin, so alam nila na Rusi yan. Pero kahit Rusi lang siya, marami na siyang binabaling leeg Kitang kita ko naman, proven and tested na po yan sa mga naka mini bike. Alam naman nila yan pagka tinitignan talaga ng mga tao yung motor. Di nila alam, lalo na pag tinanggal mo yung sticker, di nila anong brand yan, di ba? Anong brand yan? Ay, Rusi lang pala, di ba? Rusi lang pala. Pero when it comes sa naman performance, okay na okay siya, promise.
So kung nagbabala kayo bumili nito, tingin ko yung mga, kung naghahanap ka ng pang service mo lang tapos okay naman ang itsura, pwede ka pa rin naman makapag-angkas kasi ito sobrang lapad oh. Wow! Sa solo mo lahat yan, yung ditong banda, and dito na uupo yung aangkasan mo. Hindi lang dito kasi plastic to eh. So kahit paano kasya talaga siya dito. Ako nga may bag pang suot eh, tapos may angkas ako eh. At nung nabili ko to, akala ko yung mga may experience ng mga Korak users na mga issues, so may experience ko rin nasisira agad yung ano niya daw, yung sa spark dito banda, spark plug ata yan, spark yung dito, mabilis daw masira yung sa starter niya, kaya iba nagkikik na lang. Pero hanggang ngayon hindi pa rin naman sira yung sa akin, kitang kita naman. At since almost 2 years na siya, never pa siya nabangga, never din na natumba. Okay, so kaya wala siyang masyadong damage. So pag-uusapan naman natin guys yung ano nito, no, yung performance niya. Para sa akin, performance niya pag ginagamit mo, yung hatak niya, para sa akin yung hatak niya, pag ako yung nakaangkas, sobrang lakas ng hatak niya. Hindi mo akalain na kahit 110 lang lahat ng inaangkas ko, kahit ako naman minsan napapahayakap talaga sa ano ko eh, sa nagdadrive minsan eh, or sa akin yung mga nakaangkas, kasi malakas yung hatak niya, lalo na kapag nasa second gear tapos pupuntang third gear, ayun medyo malakas na. Pero pag fourth gear wala naman na. And ito guys, makikita nyo, so pinalitan ko yung ano niya, shifter niya, no, kasi yung stock nasira lang yung goma niya dito. Naiirita ako tignan, kaya pinalitan ko muna temporary. Pero naka-order na ako sa Rusi ng stock niya na shifter, nasa 570. 2 weeks pa bago dumating, so aantayin ko na lang dumating, and pinalitan ko muna nito. Sa mga gusto pala magpalit ng ganitong shifter, pag pababa smooth siya, pero pag pataas medyo matigas nga lang, lalo na pag pahinto ka na, matigas talaga siya. Pero pag nakasapatos ka naman, hindi mo naman masyado ramdam eh. At yung pinapalitan ko pa lang dito is yung chains niya, no, yung chains niya pinalitan ko. Yun pa lang naman pinapalitan ko dito, tsaka yung ito. Pero ibabalik ko sa stock kasi mas smooth talaga yung stock eh. Mas maganda gamitin. And wala akong balak i-modify siya masyado, kasi maganda naman na siya tignan. Except lang kung matripan ko bilhan nung nakikita ko dito, yung cover niya dito, at saka yung mudguard niya, kung matripan ko. Okay siya sa gas kasi yung full tank ko nito nasa 220 pesos. Sa mura lang ako nagpapagas, so sabi nila puro hangin daw, pero depende naman eh, wala naman akong alam doon. So nagpapagas lang ako, pinapagas ko. Pag yung pinapagas ko is yung kulay green, hindi gaano yung makina niya eh, mahirap i-start, tapos matagal, hindi siya masyado umiinit eh. Pero yung pag pinapagas ko, mabilis mag-start yung makina niya. Tapos ramdam mo na maganda yung takbo ng makina niya. Ganun lang naman pinagkaiba, pero mas madalas ko ginagamit yung green eh. So kasi mas mura. And umaabot ako ng 45 kilometers sa 1 litro, 40 to 45. Nice. So umaabot siya sa akin ng 2 linggo, kasi araw-araw ko talaga ginagamit. Marami akong pinupuntahan, nakaka 250 kilometers ako bago ulit magpagas. Wow. So ayan siya. And yung maganda rin pala dito pag bumili, pag ito yung pinili mo, yung limited edition, yung makukuha mong susi, focus natin, yung makukuha mong susi is malaki. Yung sa normal daw na Korak, sa hindi limited edition, maliit. So ayan, tsaka ito nga pala, pinalitan ko rin yung salamin niya eh, kasi mukha talagang laruan yung isa, pero depende naman sa taste natin eh. So ayan na naman yung short review ko sa kanya. Kung may mga
questions kayo about dito sa motor na to na hindi ko nasabi, pwede kayong mag comment sa baba, no? Para ma-replyan ko kayo, or pwede nyo naman ako message Gmail kung gusto nyo magtanong pa about dito sa motor na to, para kung sakaling gusto nyo bumili talaga at sigurado kayo masasagot natin. Pero para sa akin lang worth it talaga yung pera mo dito. Masasabi ko na worth it siya kasi tatagal to sa iyo At saka yung parts niya pa pala, maraming parts na pwedeng ilagay dito na sinasabi ng ibang shop kasi Rusi lang China bike, hindi daw pwede yung ganyan. Pero may mga magagaling na mekaniko na parehas sa group namin, or kung marunong ka talaga magkalikot sa mga motor, kayang-kaya mo bilhan na yung mga pyesa na pwede mong ipalit dyan sa motor, lalong-lalo na pag nagpapalit sila ng mags, mahilig mag-tie lock yung iba. Pinapalitan ka ng 17-inch na rims na manipis, pero hindi ako fan ng tie lock, kaya okay na ako sa ganitong design. Tsaka yung maganda pala rin dito is naka LED na yung niya, LED na agad yung ilaw niya, no? Try natin ito. So ayan, LED siya. Maliwanag siya sa gabi. Maliwanag siya talaga. Maaraw lang kasi kaya hindi siya masyadong kita At yung niya talaga, maganda rin. Maganda talaga yung ito niya, speedometer niya. So yan guys, ito yung review ko ng Korak. Paki-subscribe na lang po ng channel ko para maka-update po kayo sa mga next videos ko about dito sa motor na to. So yan, try natin siya, bibidyohan natin, try natin mag 200 kilometers na long ride, no? So sa iba hindi pa masyado yung malayo, pero sa ngayon hanggang dun lang yung kaya ko kasi may pasok rin ako. So ayan, maraming salamat po sa panonood.